Hi guys, meron tayong pag-uusapan ngayon about sa mga past due ko sa mga OLA. I think umabot na yata siya ng 1 year and 6 months since na-overdue na. So, overdue ako sa mga loan apps. Lalo na guys, no, yung mga OLA na 7 days relief payment. Ilang beses ko na siyang glinag guys, no? Ilang beses ko na siyang kinontent kung bakit ako na-overdue, ba't hindi na ako nakabayad sa mga OLA. And yes, hanapin nyo lang siya guys, no, dyan sa mga video ko. Andyan lang guys, nakakalat. And to be honest guys, no, hindi na sila nangungulit sa akin, hindi na sila nagpaparamdam. Tagal na guys, matagal silang hindi nagpaparamdam. Mostly guys, yung mga OLA na hindi ko nabayaran, wala na din sa Google Play Store. But then guys, no, naging malaki yung impact niya sa credibility ko. And yun nga guys, no, yung magiging topic natin kung ano nga ba talaga yung mangyayari sa hindi natin pagbabayad sa mga OLA. Anyway guys, no, mag-share lang ako ng experience ko about sa mga past due ko nga sa OLA and yung mga ganap ko nung 2024. So, kung interesado ka about sa ating topic ngayon, keep on watching. Hi guys, Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe dahil palagi akong share ng aking mga experience about nga sa mga OLA. So for today's video nga guys, no, pag-uusapan nga natin itong mga past due ko sa mga OLA and ano ba yung mga ganap ko nung 2024. And sasagutin ko guys, no, yung tanong kung ilang buwan ba bago titigil guys yung mga OLA agents sa panghaharas sa atin kapag once na hindi tayo nakapagbayad sa kanilang loan applications. Anyway guys, no, ilang beses na akong nag-vlog, ilang beses na akong gumawa ng aking content about nga sa mga overdue ko sa OLA. And kung gusto nyo panoorin guys, no, hanapin nyo lang dyan sa mga video ko para magkaroon kayo ng idea kung bakit hindi na ako nakapagbayad dun sa mga OLA ko. Pero actually guys, no, mag-share na lang din siguro ako ng mga reason or mga dahilan kung bakit maraming mga borrower yung hindi na nakakapagbayad sa mga OLA. Una na dyan guys, no, is yung napakabigat nilang interest na nahantong na guys sa tapal-tapal system. So, paano ba nangyayari yung ganun? Okay, ganito guys, no, bibigyan ko kayo ng idea sa mga hindi nakakaalam. Okay, ikaw guys, no, bawa ikaw na isang borrower or naghahanap ka talaga ng mautangan tapos wala kang idea sa mga OLA, then may nakita kang ads sa Facebook na nagpapautang daw siya. So, nainganyo ka kasi nakita mo sa ads na 150 days daw yung kanyang repayment term. So, ikaw ba naman, sino ba namang hindi mainganyo na ganun kahaba yung kanilang in-offer na repayment term? So, ayun, nag-apply ka, then pagka-apply mo, hindi mo masyadong nabusisi yung loan applications na yon. Then after nun, may in-offer sa yung 3,500 na confirm mo at doon nalaman mo pala guys no, na 7 days repayment lang pala siya. So after 7 days, kailangan mo na siyang bayaran. So pag once guys no, na dumating na yung 7 days na due date mo, wala ka pang pambayad, ang ginagawa guys ng iba is naghahanap ulit sila ng alternative way kung paano sila makabayad dun sa unang nautangan nilang OLA. So naghanap silang ibang OLA kung saan itatapal nila, uutang sila dun sa isang OLA at itatapal nila dun sa isa pang OLA. So parang ang nangyayari is nagtatapal-tapal na siya. O baka meron naman magko-comment dyan na baka sabihin naman sa comment na bakit kasi utang-utang hindi naman pala kayang bayaran. Actually guys no, hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho. May mga tao talaga guys no na napilitan lang umutang for medical expenses na kailangang bayaran sa hospital, or may mga tao din guys no na napilitang umutang dahil meron silang kailangang bayaran for bills, mga ganyan. Hindi naman siguro uutang yung isang tao kung wala din naman niya talaga kailangan. Except guys no, sa mga tao na umutang para lang sa kanilang mga luho. Ibang usapan na po yun at hindi po siya kasama dun sa tinutukoy ko ng mga tao na nagipit na talagang kailangan lang kaya napautang sila sa mga OLA. So, huwag kayong judgmental ha, kasi magkakaiba ho tayo ng kwento at karanasan. And pangalawa pa nga guys, no, sa mga reason kung bakit may mga borrower na hindi na nakakapagbayad sa mga OLA is dahil nga sa harassment. Yes, legit guys, no, na nanghaharas karamihan sa mga OLA, especially yung mga OLA na 7 days repayment. Yung sila guys, no, yung mga tipo ng OLA na hindi ka pa overdue, tagtad ka na ng text, tagtad ka na ng tawag, tapos nanghaharas sila ng babanta at nananakot. So, sino ba namang gaganahan na magbayad kahit hindi ka pa overdue, tinatadtad ka na ng pananakot at pambabanta?
na overdue ka lang ng 1 day, sobrang lala na guys no ng kalang panghaharas to the point na pati contact reference mo tinatawagan nila. Even guys no mga contact list mo na hindi na mo naman ginawang contact reference, tinatawagan na rin nila since nagkaroon nga sila ng access sa contact list mo. May mga times din guys no na kinakausap mo naman ng maayos yung mga agent na madidelay ka ng payment, pero guys hindi sila nakikinig. Tatadtarin ka talaga nila ng pananakot at pambabanta sa text. But anyway, back to our main topic. Ano ba talaga yung mga naging ganap ko nung 2024 nung na-past due nga ako sa mga OLA ko? 2023 guys no, since hindi na ako nakapagbayad sa mga OLA ko. Dahil guys, so sobrang bigat ng tapal-tapal system to the point na hindi ka talaga makaahon. Sobrang bigat guys no ng kanilang mga interest. So, dumating ako guys sa point na kinausap ko yung mga agent na kung pwede is yung principal amount na lang yung babayaran ko para matapos na yung loan ko. Saan lang magko-close account na ako. And may makinausap din akong ibang OLA din guys, OLA agent to sa iba ko pang OLA na ganitong di ko sila babayaran kasi ganitong di ako magbabayad. Pero hindi sila pumayag guys. So instead, hinalas ako and pinagbantaan sa text, tinawagan yung mga contact reference ko, tinawagan yung mga contact list ko na kahit hindi ko naman ginawang contact reference. Takot na takot talaga ako guys nung time na yun kasi hindi ko pa alam kung paano ko i-handle yung mga pang-harass ng mga OLA agents. So yung nangyayari guys no, nagbabasa ako ng mga posts sa mga group sa OLA victim sa Facebook, and nagbabasa din ako ng mga posts ni Madam Kikay, and nanood ako guys sa mga YouTube about nga sa mga pang-harass ng mga OLA agents. So that time guys no, nakakakuha ako ng lakas ng loob hanggang sa guys no, dumating sa point na nadamay na din pati yung mga OLA na SEC registered at yung CIC registered, which is ito nga si Digido, si OLP, si Peso Ready. So nadamay sila guys no dahil hindi ko na talaga kinaya, hindi ko na alam saan nakukuha ng pambayad ko kasi walang-wala na talaga ako nung time na yun, and nalugi na talaga yung tindahan ko. So ang nangyayari guys no, na pati sila guys nadamay sa mga hindi ko na nabayaran na OLA. Mahigit 1 month din ako guys so nag-deactivate ng SIM since ayoko talagang nakakabasa ng mga text from OLA agent, ayokong nakaka-receive ng mga tawag sa kanila. And sa Facebook naman guys no, nag-deactivate talaga ako ng Facebook account ko. 3 Facebook account ko guys no, may access yung mga OLA agents. So nag-deactivate ako guys, 3 Facebook account ko naka-deactivate, pero naka-open guys yung Messenger. Kasi pwede naman guys i-deactivate yung Facebook pero naka-open yung Messenger para magkaroon pa ako ng access sa mga contacts ko, sa mga friends ko, ganon. After 3 months din guys no mahigit, hindi na ako nakaka-receive ng mga text ng mga OLA agent, hindi na ako nakaka-receive ng mga tawag nila. So doon guys no medyo gumagaan-gaan na hanggang sa dumating guys yung 2024. Medyo gumaan-ganan ako. Pero actually guys no, after ilang buwan ulit, nagpaparamdam ulit yung mga agent. Pero hindi na sila nang harass, kundi nagte-text na lang sila. So ako naman since natuto na ako, dinidedma ko na lang yung mga text nila. So ito na nga guys no, yung ganap ko last year, 2024, na about nga sa mga fast due ko diba sa OLA. Dito nga guys no, nagtry ako kumuha ng motor ko sa Honda guys, brand new na motor. And akala ko nung time na yun guys no, hindi ako ma-approve kasi alam ko guys no na ang dami kong mga fast due na OLA. Baka dun guys no, baka mag-failed yung pag-apply ko. Branches mismo guys ng Honda ako kumuha ng brand new na motor for my business purposes, like kung pupunta kasi ako sa bayan guys no, mostly kasi ang dami ko kasing transaction sa GCash, which is, di ba business ko nga si GCash, and mostly wala akong minsan pondo. So yung ginagawa ko guys, nag-withdraw ako sa bayan, sa amin, kasi meron akong GCash Visa card. So doon ako nag-withdraw, so kailangan ko talaga na guys ng motor. Then nagkukumpra or nagsasakada din ako guys no ng mga grocery kasi kailangan ko din siya guys sa sari-sari store ko para hindi na ako mamamasahe. And nung time na yun guys no, hindi na ako nag-e-expect na ma-approve ako about nga sa in-applyan kong brand new na motor. Kasi talagang alam ko guys no na madi-disapprove ako or mag-fail ako dahil baka masilip nila guys no yung mga fast due ko sa mga OLA. But then, nung time na yun guys no, biglang tumawag sa akin yung mga taga Honda. After kong nagpasa ng mga requirements ko guys, then after nilang mag-CI dito sa amin. After nun guys no, nung time na yon, biglang tumawag sa akin yung taga Honda na approve na yung application ko. Kukunin ko na lang yung motor doon sa nilang branch. Tuwang-tuwa ako nung time na yun guys no, kasi akala ko hindi ako ma-approve. But then, binigyan ako ng chance na makakuha ng brand new ko na motor. Good news yun siya guys na nakakuha ko ng brand new na motor.
Pero syempre, meron din akong bad news na nangyari din siya guys no, last year, 2024. And magkaiba lang sila ng month. Okay, yung motor kasi guys no, nakuha ko siya last year ng March. Then dito guys no, sa bad news, May yata yun nangyari. Meron kasing pumunta dito guys sa amin na taga Bangko, which is BPI Bangko. Ay, ilalagay ko lang dyan guys sa may screen yung bangko nila or yung kanang branch. Ayan, may pumisita dito sa amin na taga BPI. And nagpapautang nga sila ng loan para sa mga sari-sari store business owner. So ako guys, nag-apply ako sa natin, try ko kung ma-approve ako. Then, ayun, pinasa ko lahat ng mga requirements ko, ganito, ganon, lahat, pinasa ko. But then, mga 1 week yata guys, nung nakuha ko yung result, di ako na-approve, na-reject ako sa nila. Nga May ng katapusan ako guys, no, last year, nag-apply dito kay BPI Bangko. Then, mga June 8 ko nakuha yung result kasi nag-chat ako dito sa taga BPI kasi in-add friend ko talaga siya guys sa Facebook. Then dito guys no, tinanong ko siya. Then ang sagot niya guys no, sabi niya, "Good day sir, nabagsak po tayo sir, dami pala tayo na utangan na di mo nabayaran. Puro mga online, sa 10 na online na utangan mo, nakita doon na may 3 ka na past due, yung isa is suspended." So yun guys yung reason kung bakit ako hindi na-approve dun sa pag-apply ko sa kanila. Pero that time guys, no, tinanong ko din siya kung bakit sa green card nakakuha naman ako at na-approve naman ako. Even guys sa Honda, nakakuha naman ako ng brand new na motor, which is branch din siya guys no, ng Honda talaga. Pero ito guys no, yung sagot niya, sabi niya, "We are under in BPI sir, international bank po. Green card at Honda company is not a bank," sabi niya. And sabi niya dito guys no, "Blacklisted po ang pangalan mo sir into all banking institutions. Ang pwede mo lang mapasukan is yung mga local financing institution." But actually guys no, Green Card Incorporation is a microfinance incorporation. But yeah, local financing institution pa rin talaga siya. Pero at least 'di ba, na-approve pa rin ako sa mga ganitong klase ng finance company. But yun pa rin guys yung magiging impact niya kapag once nga na fast due tayo sa mga OLA natin. Especially guys yung mga OLA na legit at SEC registered, nag-report din sa CIC or submitting entities sa CIC. Which is magiging malaking impact sila guys kapag hindi tayo nakapagbayad sa kanila. Maapektuhan guys yung ating credibility sa pag-apply sa mga international bank kagaya nitong si BPI. Anyway, kung meron man sa inyo dyan, yung nakapag-apply sa mga international bank tapos na-approve, kahit merong mga fast due sa OLA, comment down below. Kasi sa akin talaga guys, no, na-detect nila na overdue. Marami na akong mga overdue or may mga fast due ako na OLA na hindi nabayaran, kaya hindi ako na-approve dito kay BPI. So, yun lang naman guys, no, yung gusto kong i-share sa inyo na ganap ko nung 2024. Merong good news at meron ding bad news, which is malaki talaga yung impact guys ng bad news kasi talagang nasira yung aking credibility sa pag-apply ko nga sa mga bangko. Hindi na ako ma-approve kasi nga 'di ba may mga past due ako na OLA. So lesson learned guys no is dapat talaga nating alagaan yung ating credibility. So kailangan talaga nating magbayad, ayusin natin yung pagbabayad natin sa mga OLA na inuutangan natin. So, yun lang naman guys no, yung ating topic ngayon. Sana nagkaroon kayo ng idea. Sana meron kayo natutunan about sa ating pinag-usapan. But anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!